Mga kapatid, gusto ko lang sabihin na minsan hindi natin masisisi ang ibang tao kung bakit namumuhay sila sa makamundong paraan. Dahil iyon ang kanilang kinamulatan, iyon ang kanilang paniniwala at iyon ang mundo ng kanilang kinalakihan. Kaya hindi natin sila dapat agad husgahan dahil maaaring hindi pa nila nararanasan ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Ang hangarin natin ay hindi sila kondinahin, kundi iparamdam sa kanila na may totoong Diyos. Isang Diyos na hindi lang sinasambit ng labi, kundi nararanasan sa puso. Dahil may pagkakaiba ang taong nakakakilala sa Diyos at sa taong nagpapanggap lang na may Diyos. Madaling magsabi na may Diyos ako, madaling mag-post, madaling magpakita, pero ang tanong, nakikita ba ito sa pamumuhay? Ang tunay na relasyon sa Diyos hindi lang naririnig sa salita, nakikita ito sa araw-araw na buhay. Kapag ang isang tao ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon ng buong puso, hindi ibig sabihin wala na siyang problema. Hindi ibig sabihin wala nang pagsubok, pero may kakaiba. Hindi na siya alipin ng takot, hindi na siya kinokontrol ng pag-alala, hindi na mabigat ang kanyang kalooban. Bakit? Dahil ipinagkatiwala na niya ang buhay niya sa Diyos. Samantalang ang taong nagpapanggap maaaring mukhang masaya sa labas pero sa loob wasak, baon sa problema, punong-puno ng pag-alala, laging naghahabol, laging kulang. Ang taong tunay na may Diyos hindi nakikipagkompetensya sa mundo. Natututo siyang makontento, natututo siyang magpahinga sa presensya ng Diyos at doon niya natagpuan ang tunay na kalayaan. Dahil ang Diyos na tunay na nanahan sa puso, nakikita sa buhay na may kapayapaan, pagtitiwala at kagalakan kahit may bagyo. At muli mga kapatid, gusto ko lang sabihin na hindi lahat ng nagsasabing may Diyos ay tunay na may Diyos sa puso. Madaling ipakita ang Diyos sa social media pero mahirap ipamuhay siya araw-araw. Ang tunay na pananampalataya hindi lang naririnig, nakikita. Hindi problema ang kawalan ng Diyos sa bibig kundi ang kawalan niya sa puso. Ang taong may Diyos may problema pa rin pero wala nang takot. May mga taong mukhang okay pero durog sa loob at may mga taong may bagyo pero payapa. Hindi sukatan ng pagiging malapit sa Diyos ang sinasabi mo, kundi ang pamumuhay mo. Kung ang Diyos mo ay totoo, makikita siya sa paraan ng iyong pamumuhay. Okay mga kapatid, bago ako magtapos, gusto ko lang sabihin na hindi ko hinahangad na makita nila kung gaano ako kalapit sa Diyos. Ang hangad ko maramdaman nila kung gaano kalapit ang Diyos sa kanila.